salamat po sa araw na ito na pinagkalugod po sa amin, Lord God. We value, Lord God, this day, Lord God. That's why, Lord God, we came here. We came here early, Lord God. Because God, gusto namin pakita, Lord God, how much we are excited, Lord God, to meet you, to feel you, at maramdaman ang inyong embrace for this morning, Lord God. Kaya naman, Lord God, tanggalin niyo po lahat ng balakid, hindrances, Lord God, nga maaari pong bumadlang sa amin na mapalapit pa sa inyo, Lord God, ngayong umagang ito. We pray, Lord God, for your cleansing, Lord God. Kayo po, Lord God, ang maglinis sa bawat isa sa amin, Lord God. And sa ganun, we can freely, Lord God, be moved by your presence and by the Holy Spirit, Panginoon. Lord God, ngayong umaga na to, we will celebrate, Lord God, your goodness, your love, and your faithfulness po sa amin, sa simbahan na to, at sa bawat isa po namin mga kapatiran, Lord God, sa aming pong church na ito. We praise you, we worship you, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Let's sing the song. Hallelujah. Hallelujah. The hallelujah in the word came from the Hebrew word, sabi, hallelujah, which is praise Yahweh. Praise the Lord. Ito natin gagawin for this morning. We will praise the Lord. Hallelujah.
Purihin ka, luwalhatiin ka, sambahin ka, Panginoon. So we bow down before you. We humble down before you, O God.
And we submit ourselves before you this morning, O Lord. Teach us, speak to us, heal us, bless us, O Lord. Touch every life. Send your Holy Spirit to each and every one of us, O Lord. May we feel the touch of the living God this morning. And this is our prayer in the mighty name of our Lord Jesus. Amen and amen. Magandang lahat. Praise the Lord. Magandang tayo mo po. Hallelujah. Praise the Lord. Pumuti po ako ngayong umaga dahil po sa tingkad ng ating spotlight. Praise the Lord. Praise God. Ngayon po ang dalawang progress na nangyari dito po sa church natin. Bumaba po yung stage natin. Hindi po sila lumiit, hindi po kami lumiit. Nagkaroon po ng spotlight. Mas may hirapan po akong basahin yung naan sa likod. Yes, amen. Next week po, wag po kayo mabibigla, pipinturahan po nila ng itim to. Para po hindi nagbabounce yung ilaw pabalik. At lalagyan pa po ata, hindi ko po alam plano ni Werner. Hindi ko po alam ang plano po ni Werner dito. Well, anyways po, magandang umaga po sa inyong lahat. At muli po, andun po yung saya ng puso ko na nakakapag-worship po tayo. Thanks po ulit doon sa ating worship team at nilid niya po tayo doon sa mainam na pagpupurit, pagduluwalhati. At sabayan niyo po yun. Every morning, every Sunday morning, bigay niyo po yung pinaka-the best. Huwag kayong mahiya na sumigaw, huwag kayong mahiya na kumanta. Wala pong pupuna sa inyo kung medyo sintonado kayo ng konti. Basta po binibigay po natin yan sa kapurihan ng ating Panginoon. Yes. Well, nato po tayo sa ating pang-apat na serye. In fact, patungkol po doon sa 10 Commandments, 4 lang naman po ang ating i-discuss. Lahat po yung nakatuon sa ating Panginoong Diyos. Dahil yung pong pang-anim is about our parents, the Lord, thou shalt not kill, thou shalt not steal, etc., etc. Pasensya na po kayo, hindi po natin yun. That's maybe self-explanatory. Madali na po ninyo maintindihan yun. Thou shalt not kill, huwag kayong papatay. Thou shalt commit adultery. Huwag kayong mga ngalo niya. Ang dali po natin maintindihan yun. Pero when it comes doon po sa first 4 na commandments ng ating Panginoon, since ito po ay nakatuon of knowing our God, dahil re-introduce niya po uli yung kanyang sarili sa atin, then pinakikita niya po sa atin. Pasensya na po kayo dahil thou shall not, thou shall not, thou shall not po yung tatlong una. Pero po itong pang-apat, ito po ay more on a positive tone. At ito po yung, in fact, maganda po itong pang-apat na ito eh. Alam mo po kung ibig sabihin na mas maganda ito kaysa doon sa tatlong una. Pero makikita niyo po, maganda po itong pang-apat na ito. Well, mag-umpisa po ako dito siguro sa tanong na ito. Sino po ang natutuwa sa araw ng Lunes? Ang ibig sabihin po noon, excited kayo sa inyong trabaho. At kanina pa nag-uusap po sina Abby doon sa likod at sabi po ni Brother 30, napakagandang impluensya, umabsent ka na lang sa 27. Dahil sa 27 daw po SONA at wala daw po klase yata yung mga eskwelahang malapit po doon sa Commonwealth Avenue. Hindi ko po alam kung buong Quezon City ay walang pasok o Manila walang pasok. Pero marikita po, walang epekto po sa atin yan, kaya may pasok po tayo. Sabi ko po sa kanya kanina, Abby, meron ako ikikwento doon sa message patungkol dyan sa absences. Alam niyo po, nung pong college ako, talagang umaandar na po sa akin yung katamaran pagdating po ng 4th year. Explain ko po hindi ko po ginajustify yan. Kasi ang pakiramdam ko po, hindi na ako magdodoktor. Magpapastor na ako. Totoo po yun. Kaya parang kinakaladkad ko na po yung 4th year ko. Gusto ko na lang graduate para may ma-present doon sa parents ko na graduate ako ng college. Then papasok na ako ng Bible school. Hindi na ako papasok sa medical school. At ganoon na nga po ang nangyari. At nung 4th year po ako, talagang wala na po ako kagana-gana doon sa lahat ng aking pinag-aaralan. Gusto ko po ipasa na lang talaga ng ipasa yun. Then graduate. Kaya po pati yung pagpasok po sa school, wala po akong motivation. Kaya po pag sinabi po ng teacher namin, you're only allowed to have 6 absences in 1 semester. Bibilangin ko po yung absences na yun. At kukunin ko po yung lahat ng unpaid sick leave sa opisina.
uubusin ko po yung 6. Pero gusto ko pa rin kung umabsent, kaya tatanong ko po doon sa mga kaklase ko, nag-check ba ng attendance si Prof? At pag hindi po nag-check ng attendance, pwede pa ako magdagdag ng isa, absent pa ako ulit. Totoo po yun. At every morning po talaga, every Monday, ayoko po talaga nung araw na yon. It's just because mag-i-start na naman po ang klase. At idadrag po natin yun, ewan ko po kung meron kayong ganong klaseng mentality. Idadrag po natin yun, ayaw ninyo pumasok, parang pakiramdam ninyo, pagod kayo. Pagdating ng Tuesday, ganun pa rin ang pakiramdam ninyo since idumpisahan niyo yung week na wala kayong enthusiasm. Dumating na po yung Sabado, pagod pa rin kayo, kaya yung almost the whole week, parang pagod kayo, kaya pagdating po ng Sunday, tulog kayo sa church, di ba? Minsan, sasabihin natin, ito na lang yung pahinga natin. And we just don't want Mondays anymore. And our first topic for today is about Sabbath Day. Sabbath Day. One day na tinalaga ng ating Panginoon every week. Hindi po tayo nagtalaga, hindi po ang church ang nagtalaga, ang Diyos po nagtalaga nito. This is a special day. Kaya sabi ko po, ang ganda mo ditong commandment na ito, hindi ito yung thou shall not eh. Pero this is a wonderful day, sinet po sa atin ng ating Panginoon. Last few weeks po, sabi ko conclusion na po ito, discuss po natin yung 3 commandments at bibigyan ko po kayo ng recap dito po sa 4 na commandments na ito na i-discuss at itatapusin po natin ngayon. Of course, the first commandment is you shall not have any other gods. Then the second commandment is, thou shalt not make idols. And the third commandment is, thou shalt not misuse the name of God, or do not use it in vain, ang wala kabuluhan. And eto na po tayo. Remember the Sabbath day. Makikita niyo po, wala po yung you shall not, you shall not, you shall not. This is something, ano ba tawag dito? Positive. This is something positive. You remember the Sabbath day and keep it holy. Muli po, sinasabi ko po sa inyo, nagre-reintroduce po ang ating Panginoon. At sa pamamagitan po ng kanyang commandments na ito, is making a covenant. Lilinawin ko po ulit sa inyo, ano po ibig sabihin ng covenant? Para po yung kontrata, tipan. Kaya pag sinabing magkatipan, ibig sabihin yung babae at yung lalaki, wala nang iba pa. Exclusive na sila sa isa't isa. Kaya yan po yung covenant ng ating Diyos. At yung part po natin for this covenant is to follow the 10 commandments set forth ng ating Panginoon. At sasabihin po siguro natin, di ba lugi ito? Kung covenant, di ba dapat okay sa dalawang party, hindi bias? Di ba, kunyari, pupunta po kayo sa isang kontrata, bibili po kayo ng isang property, hindi pwedeng yung kontrata, lahat nakabaling doon sa seller. Tama? Yung buyer, ibig sabihin, nasa receiving end lang. Katulad po nito, yung pong Diyos, yung nagsasaad na kanyang mga kondisyones, pero para bang walang kondisyon tungkol sa ating Diyos? Hindi po, mali po. Kaya po yung third commandment na diniscuss po natin last Sunday, discusses to us this list of descriptive name ng ating Panginoon, yung mga Jehovah. Ano ba? Ayan. And with descriptive name, ibig sabihin, hindi naman po talaga yan ang exclusive name ng ating Panginoon, but this describe who He is. Jehovah Nisi, Jehovah Jireh, Jehovah Rapha, Jehovah Shalom, Jehovah Ra'ah, Jehovah Sidkenu, and Jehovah Shammah. Ang ibig sabihin, ang side ng ating Panginoon, nagpapakilala siya sa atin, ang side natin is to follow His commandments, but this side is to fulfill these names. Kung saan in-introduce niya, dinescribe siya. Ibig sabihin nun, if He will be in this commandment, in this covenant, sabi, He will always be our victory. He will always be our provider. He will always be our healer. He will always be our peace. He is the good shepherd. He will teach us righteousness. And He is omnipresent.
He is present everywhere. He is beside you everywhere. Yun yung end na niya dito sa kontrata nito. And as you fulfill your side of the contract, you follow not just the 4 commandments, nga pala, the whole 10 commandments, ang ibig sabihin po niyan, ito yung ipoprovide niyang promise sa bawat isa sa atin. Nagkakaintindihan po tayo when it comes doon po sa covenant ng ating Panginoon. Alam niyo po itong covenant na ito, importante po sa Diyos. Meron po tayong kasabihan sa Pilipinas, di ba? Pag ang utang mo, ayaw mo na maalala, nung pinag-utangan mo, sinabi, sinulat ko yan sa tubig. Ibig sabihin, kahit naman anong sulat mo doon sa tubig, wala naman ito nagagating. Pero pag meron kang gustong patunayan that you will be keeping your promise, ano yung kasabihan sa Tagalog? Tagha mo sa bato. Kaya kita niyo po yung 10 commandments, hindi po, noon po, sinusulat po yan sa mga dahon o sa papyrus, kung yun po yung tawag nila, yun po yung ginagawang scroll. Diba? Ito po yung pinag-weave na mga straw o yung damo na mga matitibay. At pinagdikit-dikit po yan at ginawa po nilang papel. At diyan po sinusulat yung lahat ng kanilang kausapan, maski po yung utos ng hari. Diba? Ilalagay po nila yan sa scroll para hindi po yan mabasa, bibiluti po nila yan, papatakan po nila yan ng wax o ng kandila at seselyuhan noong singsing ng hari. So walang magbubukas dyan kung hindi yung inauthorize ng hari. But it's still, kahit na gano'n ka-importanting dokumento ito, galing ba sa hari, it's still written doon po sa papyrus. Pero brothers and sisters, makikita niyo po, ito po hindi sinulat sa papyrus. Kung hindi, ito po ay sinulat sa bato. And look at this. Hindi po ito pinasulat ng Diyos. Kung hindi, sabi po dito, sinulat po mismo, inukit ng daliri ng ating Panginoon to those tablets na ibinigay po kay Moses. O alam po natin yan, nagalit po si Moses at binato niya po yung dudurog po yun. So, meron pong time yan. Ano po nangyari? Nakipag-meet po uli siya kay Moses at muli po sinulat ng Diyos yan doon sa dalawang buong bato. Just to make it sure na ito pong sinulat ng ating Panginoon, which was our end of the covenant. Ganito po ka-importante sa Diyos yan, talagang nakasulat pa rin. Kaya po hindi po birong bawasan ninyo yan. Hindi po birong dagdagan natin yan. Kaya hindi po natin pwedeng tanggalin yung second commandment, thou shalt not make any idols. Hindi po pwede yun. This is so important with God. Another thing na mag-prove natin na itong covenant na ito ay importante sa ating Diyos, gumawa siya ng pinaka-importanting appliance sa loob ng kanyang appliance. Furniture, siguro, tawag. Doon sa loob ng kanyang templo, ang tawag po doon ay Ark of the Covenant. Kaya Ark of the Covenant, bakit? Nababubuksan po takip nito at doon po nilagay ito pong tablets na ito ng 10 Commandments. Inilagay din po ito doon sa pinaka-importanting lugar ng templo. At ang tawag po doon sa lugar na yun ay Holy of Holies. And look at this, kung gaano po ka-importante itong covenant na ito. Every time na walang pagkakasala ang Israel o yung pare na pumapasok po dito sa Holy of Holies na ito sa templo, ano po nangyayari? Yung presensya ng Diyos bumababa dito po sa Ark of the Covenant na ito. Ibig sabihin, you have fulfilled yung role, yung man have fulfilled the role doon sa covenant. And here I am, God, in His presence. Ang tawag po din, the Shekinah glory of God. Bumababa and He comes to fulfill His end of the covenant. So brothers and sisters, kung ganito po katindi ang regards ng Panginoon dito po sa covenant na ito, the brothers and sisters, listen to this very, very, very carefully. Ang ibig sabihin din po nun, yung obligasyon natin, yung responsibility natin on keeping this, not just on its importance,
Kung hindi doon sa fulfillment nitong Ten Commandments na ito, should be what? Sacred para sa atin. Now, we will be going dito po sa fourth commandment na ito. And the fourth commandment na ito ay nakasulat doon po sa Exodus 28 hanggang sa 13. Ganito po pagkakasabi. Listen to this. Very important. Remember the Sabbath day by keeping it holy. 6 days you shall labor and do all your work. Pakinggan niyo maigi. Say a little prayer. Let the Holy Spirit explain that to you. Baka hindi ko po kaya lahat yan. I've asked for the anointing of the Holy Spirit para ma-explain ko po sa inyo yan. But the seventh day is a Sabbath to the Lord your God. On it, you shall not do any work, neither you, nor your son or daughter, nor your male or female servant, nor your animals, nor any foreigner residing in your town. Tuloy natin. For in 6 days, the Lord made the heavens and the earth, the sea, and all that is in them. But He rested on the seventh day. Therefore the Lord blessed the Sabbath day and made it holy. Honor your... wala na po pala yan. Sumobra na po pala ako. Hanggang 11 na po yan. So, therefore, the Lord blessed the Sabbath day and made it holy. Alam niyo po, mas pwede po siguro ma-explain ko ito doon po sa context na mas maiintindihan natin. Kung titignan po natin, yung first commandment, sabi po dyan, you shall not have any other gods before me. Ilalagay ko po doon sa context na sabi ko, very familiar po tayo. Sa context po ng isang marriage, ang ibig sabihin doon, kahit gaano kagwapo at nagkaroon ka ng maybe ilang mga girlfriends at boyfriends, kung maganda ka, both men and women, nagkaroon ka ng girlfriend na siguro po mga 14 o 20 girlfriends, pero noong nakapag-covenant ka na sa iyong asawa, ang ibig sabihin po noon, kakalimutan mo na lahat yun. Hindi ka na nagyayabang at sasabihin mo sa barkada mo, alam mo, ang pinakamaganda kong girlfriend, yun, tangis ng pitong nun. Tumisis ko, hindi ka ganun patangis yun. Hindi na natin kwento yun, di ba? Hindi na natin pinagyayabang. Pero sometimes, di ba, sa mga barkada, sa mga kantuan ng barkada, we kept on reminiscing those days at sasabihin natin na those reminiscing, parang masakit sa feeling noong misis mo ngayon, misis mo. Kaya nga, di ba, si Joshua, naano na sila sa promised land, at nakikita niya yung ugali na nung Israelita, nakakating na sila sa promised land eh. Kaya sabi ni Joshua, nung malapit na po siyang mamatay, sabi niya, for me and my household, we will serve the Lord. Pero if you do not want it, bumalik kayo across River Jordan at makipanambahan kayo doon sa mga Diyos ng mga pagano across the River Jordan. Yun po yung para kay Joshua. Kaya ibig sabihin nun, kung makikipahan ko kayo, na nanambahan kayo, that would be a violation. And nilinaw ng Diyos. Sabi ng Diyos, I am a jealous God. Sa Tagalog nga, hindi eh. Hindi niya sinabing ako ay selosong Diyos. Ano yung nilagay nila sa Tagalog dyan? Oo. Sabi, ako yung mapanibuguing Diyos. Ako po, supposedly Tagalog po ako. Pure-blooded Mariqueño, Manileño. Pag sinabi pong mapanibuguing Diyos, it has a deeper sense of pain. Panibugo. It's such a deeper set of pain. Kaya yun po yung sinasabi ng ating Panginoon, and that would be the context. Minalala po ako, meron po akong kaibigan, siguro po maalala po nung iba. Itong kaibigan ko ito. Nasa Bible school pa lang po kami noon. Nalaman tuloy, pastor. Dati pong pastor. Meron po siyang nililigawan, dito po sa may Vista Verde.
At ginagawa pa lang po yung Vista Verde during that time. May mga places po dyan na inuumpisa po, tambakan pa lang yung kanilang mga rules. At sabi niya, samahan mo ko, nililigawan ako dito eh. So nagbabike po kami, pinahiram niya po kami ng bike at nagbabike po kami sa loob ng subdivision, wala po po sa sasakyan. Until dumating po siya kami doon sa bahay at sabi po nung kaibigan ko, kaya ni Chris Aquino. Kaya ng Chris Aquino. Lumabas po yung kanyang nililigawan at laki po ng disappointment ko. Pero ganun niya po hinahabol. Ito pong gusto niya ligawan na ito. Eventually sila po ang nakasal. At huwag yun na lang po sasabihin ito. Pero ito, almost direct kasi po totoong story ito. At ang pangalan po ng kanyang misis ay Au. At sabi niya, bagay na bagay yung pangalan ng misis ko. Sabi, Au. At aka siyang aso, sunod siya ng sunod sa akin. Ayoko na siyang makasama. Sa mall na hindi ko siya sinasabayan eh. Yun po yung feeling. You are in covenant with this person. You married her. You make a vow to her. Pero ganun ang feeling. And the same thing with God, di ba? Kung you made a vow with God, at sinabi mo, there would be no other gods before you. At sasabihin ko, Sunday na naman, Panginoon. Pagod na po. Para ba napipilitan ka na lang pumunta sa church? Para ba pumunta ka na sa Sabbath? Mas importante yung reunion namin. O kaya may pasyal pa kami, o kaya mayroon pa kaming niyaya ko ng barkada ko. Dapat siya nagkanyari ka other gods before Him. There's another story na ito po narinig ko po sa TikTok doon sa isang pastor. At sabi po ng pastor doon sa kanyang asawa, of course it's just a joke. Sabi po ng pastor sa kanya, alam mo ba na pagpunta sa langit, alam ko naman mapupunta tayo pareho sa langit. Pero yung mga kalalakihan, mauuna daw ng 30 minutes sa mga kababaihan. Alam niyo po ba yun? Yes. Biblical yan, di ba? Biblical yan. Kaya basahin po natin yung Revelations. Ganito pa pagkakasabi doon sa Revelations. Sabi Revelations 8:1, sabi po dyan, when He opened the seventh seal, there was silence in heaven about half an hour. Tingnan nyo, nauna talaga yung mga kalalakihan ng 30 minutes. Naku, ano ba yun? Tingnan siya mga kalalakihan mamaya. Pahilig po tayo. Well, there was silence. Of course, that's just a joke. Ang ibig po sabihin dyan, kung minsan po, there are some jokes then, no offense, alam naman po natin joke yan. There are some jokes then that sometimes offends yung covenant natin sa ating asawa. And brothers and sisters, ganun po yung situation natin before our God. And we just hope we will never be offending yung relationship natin sa ating Diyos and this covenant by just plainly, simple, petty excuses of not attending church. Nagkakaintindihan po tayo. There are things na hindi natin masakyan sa ating Diyos. Kung hindi antayin natin sa ating Diyos, ang maiintindihan naman niya yung mga bagay na yan. Siya ay mabuting Diyos, mapagmahal na Diyos, at mapagpatawad na Diyos. Oh, you're missing something. Ang sabi ng Diyos dito po sa commandment, sa first commandment, I am a jealous God. Kakaintindihan po tayo ito. Kakaintindihan po tayo. Okay po. Pupunta na po ako dito sa fourth commandment na ito. Brothers and sisters, kaya po i-distress ko po sa inyo kanina, ang Diyos po nag-set nito. Paano bang sinabi po doon sa mga tao, mga anak, sabi niya, set ako sa inyo date natin. Every Sunday, every week, one day, every week lang. Trabaho kayo. Sige, naintindihan ko yun, pwede kayo magtrabaho. 6 days. First day, second day, third day, fourth day, fifth day, 6 days. Magtrabaho kayo. Pero pwede, yung 7th day,
sa ating dalawa. Date natin. Sinend ng Diyos yun sa atin. At brothers and sisters, meron po tayong term dyan eh. Kaming mga medyo may edad na, pag hindi po natin sisiputin yung, lagi ako nakatingin dito, nakatingin edad na. Pag hindi po natin sisiputin yung, nadadamay si Mark ng konti. Meron pa kita sa likod ng konti. Ganun sa third row ata. Yan. Meron tayong term nun eh. Ang term po namin noon is ini-Indian. Tama, bakit? Bakit kaya? Kaya po binago nitong mga millennials na ito, yung term na yan, ang tawag ninyo ngayon, ghosting, di ba? Ghost, mas tama. Dahil parang multo ka na nawawala. Yun. At there's a date set forth by God. At in-Indian mo. Naintindihan natin to. Sometimes po, parang mag-aampo na isa sermon eh. There's a date set by God. Why? To keep the passion going. Di ba? Yung hindi ka magsimba ng 2 buwan. Yung hindi ka makapagkita doon sa girlfriend mo ng 3 buwan. Walang communication. Titiyakin ko, the relationship will grow cold. So gumawa ng sistema ang ating Panginoon so that the intimacy ng ating relationship sa Kanya, dire-diretso. Naaalala mo siya, at least, hindi ko siya sabing, huwag ninyo siyang alalahanin araw-araw. Pero at least, yun na lang nga po, hiningi ng ating Panginoon. Just one day, every 7 days. Be with Him. Meron po akong pakikita po sa inyo, babasahin ko po sa inyo yung, pwede, first verse lang ng Exodus 28. Hindi ko na babasahin yung iba pa. Ayan. Sabi po dyan, remember the Sabbath day, keeping it holy. Tanong tayo sa Deuteronomy. Sa Deuteronomy, meron po pagkakaiba. Sabi po dyan, observe the Sabbath day by keeping it holy. Ano po yung pagkakaiba? Doon po sa Exodus, which is the original, ano po sinulat doon? Remember. Dito po sa Deuteronomy, ang sabi na po dyan, observe. Bakit po gano'n? Kasi, noong pong wala pa itong batas na ito, meron na po talagang kagustuhan ng Diyos. In fact, sabi po ng Bible scholars, this is actually the first established commandment ng ating Panginoon. Yung pong nasa Deuteronomy, since iniutos na po yan at ginawa na po yung covenant on a tablet, doon po sa Exodus, way back na po yun. Kaya meron na po silang institutionalized form of worship. Para po ito, na-organize na po natin na meron tayong church, meron tayong nag-worship, nag-lead ng worship, may pastor na nangungusap po sa inyo. Ganun din po sila. Meron na silang sistema doon sa kanilang templo. In fact, may templo na sila during that time. Kaya ang sinagamit na po dito sa Deuteronomy, always observe. Pero doon po sa Exodus, sinabi po, remember. Because it has a reference. Exodus 20 po yun Babalik po tayo sa Exodus 16. And Exodus 16, makikita ninyo, established na po yung Sabbath. Wala po yung Sinai, 10 Commandments event. Look at this. On the 6th day, ito po yung pinaka-remember ng ating Panginoon. They gathered twice as much. Hindi nyo maigay. On the 6th day, 2 portions ang kinuhang mana. 2 omers for each person. And the leaders of the community came and reported this to Moses. He said to them, this is what the Lord commanded. Tomorrow is to be a day of Sabbath rest. Way back, wala pa yung 10 Commandments. In-establish na po ng ating Panginoon. A holy Sabbath, that is the description. A holy Sabbath to the Lord. So bake what you want to bake and boil what you want to boil. Save whatever slept and keep it until morning.
Bakit po? Ganito ang instruction. Dahil ang unang instruction, nung unang mana doon sa wilderness, pwede po silang mangolekta good for just the day. Tama? Pag kumuha po sila ng extra para doon sa kinabukasan, matatagpuan po nila yung kanilang mana na mabaho at nabubulok. Pero with this miracle, sabi ng ating Panginoon, on the 6th day, kumuha kayo ng 2 portions. Pwede ninyong itabi at hindi yan mabubulok. Sabi, tuloy po natin yun. So they saved it until morning as Moses commanded, and it did not stink or get maggots in it. Eat it today, Moses said, because today is a Sabbath to the Lord. You will not find any of it on the grounds tomorrow. Okay. Kaya sinasabi ko, ang ganda po talaga ng purpose ng Diyos dito sa commandment na ito. Hindi po ito restriction. Hindi po ito yung pinipwesa tayo magsimba. Bakit po? Kasi po, doon sa slavery nila sa Egypt, walang holiday. Walang day off. They need to work every day on the established hours of the slave masters in Egypt. Pinaparusahan sila lang, they labor, may kota sila. Pero kita niyo kabaitan ng Diyos. Ang sabi ng Diyos, doon sa piling ko, kaya nga sinasabi niya those of you who are heavily laden, kaya kung meron daw kayong problema, meron kayong burden, nabibigatan kayo, sabi, come to me, and I will give you rest. Sabi niya, for my yoke is easy. Ang simple lang naman po nung kanyang yoke, nung kanyang commandments. It is easy to carry. Pinagiginawa niya buhay natin. Kaya yung pong, remember the Sabbath day, para po sa kaginhawaan natin. Remember this, para po sa mga Israelita, God created holidays. Rest day. Rest day is created by God. Sabi po dyan, iniutos niya po yan doon sa inyong anak na babae at anak na lalaki. Ewan ko po kung bakit sineseparate pa niya yung kayo, pero hindi specify po ng ating Diyos. Sabi, maski doon sa inyong mga kasambahay, they need rest themselves. Sa mga empleyado ninyo, sa mga manggagawa ninyo, there should be no work on the Sabbath day to keep it holy. Ganun ang paggalang mo sa Diyos This is my day for you. Hindi na ko meron akong day for myself, for you. Dapat lahat ng nasa sakupan ko, lahat ng mga manggagawa ko, lahat ng mga kamag-anak ko, sabi nga dyan, pati yung mga bisita mo aliens, mga foreigners, na nakikatuloy doon sa iyong bahay, dapat you do not make them work during that day. Pero po nagkwento sa akin at nag-travel po sila sa Israel 2 weeks. Ang sabi niya, huwag ka lalabas ng Saturday is the Sabbath day para po sa kanila, ng Saturday. Sabi, bakit? Kasi walang bukas na restaurant. Sabi, isa pa, ang hirap kumuha ng taxi. Kasi wala ka talaga nagtatrabaho sa kanila on the Sabbath day. Ganun po nila ino-observe yun. But we come to the very liberalized community, di ba? Civilization. Ang tawag nila, we-westernized na. Tayo yung pinaka-westernized civilization. Kasi maski po yung mga Muslim, they honor their ang tawag nila, mga Idil Fitr nila, mga Idil Adha nila, yung ang tawag nila sa fasting na yun? Ramadan. They still honor that, and those are holidays. At pag sinabing fasting sa kanila, fasting, kaya nga daw madalas dumura ang mga Muslim kasi pati laway nila, bawal nila dudukin. That's part of their fasting. Well, let us set aside that. We became a Western nation, and we become so liberal. Ano ibig ko sabihin dito? Right now, makikita niyo po, hindi pa po katulad ng kapanahon na namin, pero this era, we have a 24-hour economy. Tama? Bakit? Meron tayong call centers sa oras ng ibang bansa sa mundo. So yung oras na pagtatrabaho sa atin, yung palang binabiolate na
yung rest period natin eh. Hindi lamang yun. Ang economy natin, 24/7. 24 hours, 7 days a week. Kaya pag sinabing 24/7, wala talagang holiday. Sa Pilipinas po, mas wala kayong day off pag Sunday. Tama? Kung nagtatrabaho kayo sa restaurant, sa mga retail shop, bakit? Mas madami po kasi ang namamasyal pag Sunday at mas madaming namimili pag Sunday. So mas busy ang Sunday on shoppings or in dining or eating, yung po ang sistema. But brothers and sisters, pasensya na po kayo kung medyo po ako conservative na Kristiyano. Brothers and sisters, sasabi po dyan, keep the Sabbath day what? Para sa Panginoon, ang araw ng linggo. Para sa ating Panginoon. So you come to church early, prepared to worship and glorify God. Why? This is a celebration of your date with God. Huwag niyo i-ghost ng Diyos. Huwag niyo i-injalin ng Diyos. Kung hindi, embrace the day. Pangalawa po, pakinabang po niya natin yan, katulad na sabi ko po sa inyo, ito po ay kapahingahan natin. Hindi ko po nilista. Meron po akong nakita sa American Medical Association o Medical Association of America. Ganito po sabi, yung daw pong tao na walang pahinga, walang day off, awake, sabi, ito daw po yung mga taong irritable. Tama? Irritable. Ito daw po yung madalas magkaroon ng headache. Ito daw po yung tumataba. Dahil, ewan ko po bakit. Sabi, ito daw po yung mas madaming infection sa kanyang katawan. Ito daw po yung mga complainers sa buhay, yung complain. Ito daw po yung madalas na mayroong indigestion. Ito daw po yung accident prone, siguro dahil pagod eh, kaya hindi ma-alert. Sabi, ito daw po yung gumagawa ng mga bad decisions sa buhay. Ito daw po yung maigsi ang buhay. Medical Association of America po ito. At huling-huli, teka, ito mag-observe ako. Ito daw po yung antukin! Maski po doon sa service, antukin. Ay, yun po yung nangyayari. So, rest is indeed a gift of God. This is a gift of our Lord God. But brothers and sisters, meron po akong gustong pansinin po sa inyo dyan. Ang sabi po dito sa, ayan, doon po sa Exodus 20, balik natin sa Exodus 20. Ayan, sabi po dyan, remember the Sabbath day by keeping it holy. 6 days you shall labor and do all your work. Tuloy nga natin sa 10, tignan natin kung ano yung nasa 10. Sabi, but on the 7th day is a Sabbath day to the Lord your God. Yan, on it, you shall not do any work, neither you, your sons, daughters, etc. Pero meron pong akong gustong pansinin sa inyo. Yung pong remember the Sabbath day, that will be the obvious na commandment. Sabi nga po ng mga teachers namin sa theology, but this commandment has a hidden commandment. In fact, this is not hidden actually, pero hindi pinapansin po ng madaming tagapagturo. Pero there's a hidden commandment dito. Balik ko doon sa 8 and 9. Yan. Ang sabi po dito, makikita niyo po yung word shall. Pag sinabing shall, you are obliged to do. Obligated. Meron ba word na obligated? You are obliged to do it. Obligado kang gawin yan. Sabi, 6 days you shall labor. Ang ibig sabihin po nito, bagamat gumawa po ang Diyos ng rest, ayaw po niya na nagre-rest kayo araw-araw. God wants you to be productive. And that's the reason, sabi, you shall labor. At yung nagtatrabaho, yun lang ang deserving
ng rest, ng pagpapala ng rest. Nagkakaintindihan po tayo. Kaya inuutos din po sa ating magtrabaho. At pag nagtrabaho tayo, inuutusan din tayo magpahinga. Okay, meron pa po akong babasahin po sa inyo para mas malinaw po ito. Nasa 2 Thessalonians 3:10. Ganito po pagkasabi, for even when we were with you, we gave you this rule. Si Paul po ito. The one, kasi nga po, during that time, ayaw na po magtrabaho ng madaming Kristiyano. Nananampalataya na lang po sila na parang may mana na babagsak po sa kanila. Kaya sinabi po ni Paul, matagal ko na sinabi yan eh, pero ang dami pa rin tamad sa inyo at hindi nagtatrabaho. Kaya ito yung matinding pagtagwilin ni Paul. Sabi, the one who is unwilling to work, communal sila eh. Kung kumain bilang church. Hindi ko po alam kung meron kami kakainin mamaya mga kalalakihan. Yung po mga kababaihan, fiesta po kami. Pero communal po sila sa kainan. At sabi, those who are unwilling to work, huwag yung pakainin. Napo po. Nag-iisip na yung mga nanay, sino ba hindi nagtatrabaho sa amin? Hindi ko na isasama sa menu mamaya, sa tanghalian mamaya. Pero yun po yung sinasabi ng ating Panginoon. You deserve rest, but you must still work and be productive. Punta na po tayo. Ay, may clock na po tayo sa likod. Okay, may reminder na po ako. Meron po ako mga 10 minutes, 10 to 15 minutes. Sabi niya po sa commandment na yan. Remember the Sabbath day to keep it holy. To keep it holy. It's not just naghihilata ka sa bahay. Kung hindi, just you remember it by keeping it holy. Gawin nating banal. Ito. Because this is not just about rest. This is about relationship. Babasahin ko po yung Genesis 2:2-3. Ganito po pagkasabi, by the seventh day, God had finished the work He had been doing, and so on the seventh day, He rested from all His work. Then God blessed the seventh day and made it holy. Even God made it holy. Because on it, He rested from all the work of creating that He had done. Kita niyo po, maski po ang Diyos rested on the seventh day, not because napagod ang Diyos. Naintindihan niyo? It's because God has completed the work of creating. There's no more to create on the seventh day. What is left on the seventh day? Wala namang measurement ng first day, second day, third day. Pwede naman tumatakbo lang itong oras na ito, tama? At wala pa namang measurement na pagkatapos sa seventh day, panibagong linggo. Na yung umpisa naman tayo, 1, 2, 3, 4, 5. Wala pong gano'n. In fact, sa Diyos po, eternity to eternity. Yun po yung situation ng Diyos. Pero this time po, sinasabi ng ating Diyos, you complete the work on 6 days. Kasi po kung minsan, abad talaga tayo. Ayaw po ng Diyos ang tabad eh. Bibigyan ko po ng example, sana walang ganito sa mga estudyante natin. Yung ba sabi ng teacher ninyo, next week meron tayong exam. Hindi ako magre-review. Next week pa naman eh. Di ba? Kape muna tayo, nood muna tayo, ng sine, pasyal muna tayo sa mall. Next week pa naman, kaya po yung the day before next week, nagkakraming tayo at saka tayo magre-review. Ang haba ng exam. Di ba? Aabot ka kinabukasan. That is supposed to be your rest day. At i-refresh mo na lang sa isip mo at papahinga mo yung isip mo dahil ang hirap mag-exam kapag pagod ang utak. Amen, mga kabataan. Nagising sila. Yun si Ray. And the same thing with work. Di ba? Tamad-tamad tayo. Wala tayong matapos-tapos. Kaya sasabihin natin, arawan po ako eh. Pwede po ba magtrabaho overtime bukas, linggo? Di ba? Ayaw mo tapusin eh. Ang sabi ng ating Panginoon, siya hindi namin
nangangailangan ng, listen to this very carefully. Hindi siya nangangailangan ng pahinga. Bakit niya i-establish na rest day? Wala akong gagawin kung hindi asikasuhin ka. It's our exclusivity with each other. Walang trabaho kung iisipin, wala akong trabahong gagawin. It's just, pwede ba? Kwentuhan tayo. It's, pwede ba? We just draw ourselves near to each other. Yung po yung Sabbath day and keeping it holy. You spend it with God. I will be ending this message. Pag Sunday po, kung minsan, di ba, galing na po siguro ng mga nanay ko, yung mga tatay. Sana po, galing rin ito ng mga bata, ng mga anak natin. Pero hindi ko po alam kung sino ang nag-iising sa inyo sa Sunday. At sasabihin niyo doon sa kasama ninyo sa pamilya, ising kayo ng aga, prepare na, ligo na, bihis na, at sabay-sabay tayo aalis. So kayo po ay mga maybe just 2 or 3 kilometers away sa Marikina, or 4 kilometers maybe, or even 5 kilometers, maybe 30 minutes you'll do. Tama? Gagawin nyo konting allowance. O 8:30, sabay-sabay tayo. Alis na tayo. Para maaga tayo sa church. At of course, meron tayong minsan pasaway na anak at sasabihin, naantok pa ako eh. Naantok pa ako na. Bakit? Naantok yun kasi nag-games ka gano'n eh. Kaya wala siyang kagana-gana magsimba ngayon. Naantok pa ako. Ang isa pa, kakantahan na lang tayo doon eh. Tapos magsasalita ko yung pastor. Kahit bago yung pastor, nakakantok ka na din. Sinungaling pa. well, we have different excuses in our hearts. Right? Lalo na kung meron kong tempting. Nayaya ka ng barkada mo. Outing tayo, punta tayong Siargao. Balik ako sa Siargao, pero babalik ako ng konti. Iba ang concept natin ng pahinga minsan. Tama? Ano nangyari sabihin natin? Babakasyon ako. Saan ka pupunta? Siargao. Siargao na yung na-mention ko eh. Binoy ninyo, pupunta kayo sa airport, yung traffic ninyo papunta sa airport, bubuluin na ninyo, ewan ko kayo ng oras yan, dalawang kalahating oras. Tapos maghihintay kayo sa airport kasi kailangan daw maaga kayo sa airport, at least 2 hours or 3 hours na ahead na andun ka, kaya maghihintay ka doon, naanto ka, nakahilata ka doon sa hintayan nila kung wala kang karapatan doon sa lounge. At pagkatapos po nun, na-take off ka, mag-aeroplano ka, lalanding ka, tapos mag-activities ka doon, mag-check-in ka, dala mo yung mga luggage mo, at may mga water activities. At kakat ko na lang, mahaba po ito, ayoko nung mahaba pa yung sermon ko, tapos babalik sa bahay, kita po dyan. Tama? At matutulog ka. In fact, dahil nagbakasyon ka lang ng weekends, absent ka na ng Lunes. Bakit? Mas pagod ka. Tama na. Mas pagod ka. Yan ang concept natin eh, ng pahinga. Mas pinapagod natin yung ating sarili. And here comes, kabalik na po ako doon sa sinasabi ko kanina. Dahil wala kang kaganagang magsimba ng linggo. At parang pilit ka na lang, parang kinakaladkad ka lang na nanay yung tatay mo. O kung yung anak yung nangangaladkad sa inyo. At I should have been doing some other activities kaysa dito sa ganito ka boring na worship service. Just come to think of that, Mark. Sabihin mo yan kay Morena. At sasabihin ko, alam mo,
hirap na ako. Ayoko naman makita ka eh. Hindi mo si Marco, ako na yun po yun. Pagpahingay mo naman ako. Di ba, doon pa lang sa mag-asawa, sa relasyon ng mag-asawa, sakit na nun, yung situation there. And brothers and sisters, you're doing it against God. Kung ganoon ang iyong attitude sa Sunday worship service, then brothers and sisters, ang sakit sa Diyos. Tama ba? Dahil kami na nagkalit ng regard mo. Samantalang andun yung effort niya to provide for you, even die for you. Then here I am, hirap na hirap, to have that moment with God, established by God, and He called it Sabbath day. Tatapusin ko na talaga. And there's another unique thing about this commandment. You should not be doing it alone. This commandment is done on a community basis. This commandment is done sa panahon ni Moses with Israelites on a temple. This commandment, listen to this very carefully dahil merong mga taong ignorant na nagmamarunong at sasabihin, oh, okay ako, pwede naman ako magsusumang pa sa bahay. No! That's not how God established this. Yung Sabbath day. Kaya sinabi doon sa Hebrew, sabi, huwag kayong tumulad doon sa mga pagano. That hindi nila binibigyan ng importance itong gathering. You would not gather by yourself. So, magsisimba, it's a gathering. So, Sabbath day is a gathering. You do it with your brothers. Why? Kitang talino talaga ng Diyos eh. 4 commandments for God. The 4th commandment is a transition papunta sa others. Nagkakaintindihan tayo? You love God with all your heart and you love others as you love yourself. Yung first 3 commandments, yes, exclusively for God. But the 4th commandment is God with others. Dahil sabi ng Diyos, if you will love God, it is impossible for you to love others. If you do not love God. But if you would love others, magagawa mo lang yan if you love God. Then on the 4th commandment, it is an expression of both. You love God, you do it with this community, the church, because God has commanded you to love each and every one of us. We worship together as a church. Sabbath day. Keep it holy. Shall we pray? Ama naming Diyos, turuan niyo po kami. Habang tinuturuan niyo kami, Panginoon, mas nakikilala ka namin. Mas nakikilala ka namin, Panginoon, nasusunod ka namin ng higit. Habang nasusunod ka namin, the more you will bless us. The more pwede mo pakailaman ang aming mga buhay, Panginoon. Pwede mong ayusin ang aming mga buhay. So, Father God, right now, we would like to open up our hearts. Correct me, O Lord, I have sinned against the 4th commandment. I am a sinner before you. So here I am, O Lord. Gusto kong correctin ito situation na ito. Makikipag-date ako sa iyo, Panginoon, and I will honor it. On the Sabbath day, that would be a moment between you and me in my church. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Amen. Salamat po kami noon sa napakagandang mensahe na pinagdalawin mo sa amin. Naman po ito ay aming pamuhay sa bawat segundo na aming buhay. Dadamo na po tayo.
tayo sa ating tithes and offering. Ang ating pong verse for today is Acts 20 verse 34 and 35. Acts 20 verse 34 and 35. Babasahin po natin sa English. Verse 34, you yourselves know that these hands of mine have supplied my own needs and the needs of my companions. Verse 35, in everything I did, I show you that this kind of hard work, we must help the weak. Remembering the words the Lord Jesus himself said, it is more blessed to give than to receive. Sa Tagalog naman po. Verse 34, alam ninyong nagbanat ako ng buto upang kumita ng ikabubuhay naming magkakasama. Sa verse 35, sa lahat ng pagkakataon, ipinakita ko sa inyo sa pamamagitan ng ganitong pagtatrabaho ay dapat ninyong tulungan ang mahihina. Alalahanin natin ang salita ng Panginoong Hesus, higit na pinagpala ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Ito po yung ating context. Ipinaalala ni Pablo sa mga mananampalataya na binigyan siya ng Diyos ng kakayahan at lakas upang magsikap at matustusan ang kanyang sariling pangangailangan. At kasabay nito ay makatulong din tayo sa iba. Ang pangunahing diin ay ang turo ni Jesus. Higit na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Ipinakikita ng talatang ito na ikako at ang handog ay hindi lamang tungkol sa salapi. Bagamat palaging may pangangailangang pinansyal ang simbahan, higit na mahalaga ang katotohanan dapat tayong magkaroon ng pusong mapagbigay. Sir, please. Yung pong itinuturo sa atin dito yung magkaroon tayo ng pusong mapagbigay. Talaga pong nangungusap ang Panginoon sa akin sa bayan dito. Kung paano yung puso talaga ay hindi ka naman makakapagbigay kung hindi mo pinapalawak yung puso mo. Yung mensahe ni Pastor ngayon talaga yung pagmamahal sa Panginoon. Kaya ka lang makakapagbigay dahil tinas ng Panginoon yung puso natin. Salamat po. Panalangin po natin ang ating tithes and offering. Lord God, salamat po sa umagang ito, Panginoon. Tinas mo po ang puso namin lahat. Magmula po sa aming pastor hanggang sa buong kongregasyon, Lord Jesus. Lahat po kami tinamaan sa mensahe ito, Panginoon, kung paano kami magkakaloob sa iyo ng nagkakalakan at pasasalamat, Panginoon. Salamat po sa mga nagbigay at doon man po sa hindi nakapagbigay, Panginoon, tulungan mo po silang ma-open ang kanilang puso, ang kanilang isipan, na anumang bagay ay nanggagaling ay magmula lamang sa iyo, maging ito ay maliit o malaki man, ay kaya mo pong i-stretch, Panginoon, dahil, Panginoon, Ikaw ang Diyos na buhay, na lagi namin kasama sa bawat segundo ng aming buhay. Pagkalooban mo po kami lahat, Lord, na makalamit na karunungan, Spirit of joy, peace, unity. Sa iyo lahat ang papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Tayo po lahat ng sabi ng amin. Good morning po ulit sa ating lahat. And bago po tayo tumako sa announcement, una po gusto natin i-appreciate yung kabataan. And last Sunday po, after po ng kanilang fellowship, iniwan nilang malinis yung church. Even yung basura, inayos nila into mga chairs. With that said, ayan, may fellowship po ang kalalakihan after service. Ayan, ayusin niyo yung church, hindi po. May fellowship po ang kalalakihan after service, so maiwan po lahat ng tatay ng ating pong church. At i-assure ko po may pagkain kayo. Nakita ko sa picture, may pagkain ng mga kalalakihan mamaya. At bukod po doon, para po sa lahat ng youth at ng YA, meron din po tayong fellowship next Sunday after service. At sigurado may pagkain din naman po ang youth at YA. And salamat po. Pangalawa po, gusto din natin i-appreciate yung presence ng kalalakihan kahapon sa katauhan ni Kuya Mark. Ayun po, kahapon po, after po ng aming outreach sa mga bata, kasama po namin si Kuya Mark na bumisita sa isa pong family sa tatay ng isang bata na tinuturuan natin. So nakadalaw po kami kahapon doon po sa
sa kanila at nakausap namin yung tatay. Kaya po, encourage namin na lahat po, magkababaihan, kalalakihan, YA, youth, kung available kayo tuwing Saturday ng 5 p.m., pwede kayong pumunta at bisitahin natin yung mga magulang or kung meron silang mga ate at kuya na nasa department, pwede natin silang mamayaya. Or kung hindi man, kasi marami talagang youth or kabataan na tumatambay doon sa taas. So pwede natin silang makausap, ma-invite dito po sa ating church. Ayun po. Salamat po sa lahat ng volunteers every Saturday, sa mga teachers, sa mga kabataan na pumupunta tuwing Saturday po sa ating pong outreach. So, salamat din po dun sa mga magulang na nag-donate ng mga libro ng mga anak nila. Ayan, nagagamit po na, malaki pong bagay yung mga libro na binigay niya dahil nagagamit po ng mga bata. Yun po yung ginagamit naming materials kapag nagtuturo po tuwing Sabado. Ayan po, salamat po. At regular announcement po natin, Sunday po ang ating supong service ay 9 a.m. Ang kids Sunday school po nagkaroon po ng changes. So nagiging dalawa na po ang para pong room or schedule ng ating pong kids. Yung una po, 8:45 po ang start. Yun po yung para sa mga ina-outreach sa baba. Nagpupunta po yung mga taga Salvador Compound ng maaga, 8:30, 8:45 nag-start na po sila. At after po ng praise and worship, tapos na. And yung second schedule po, sumusunod doon yung mga kids, yung mga anak po ng mga parents na uma-attend na dito. Yun po yung second batch ng ating pong Sunday School service. Ayan, praise the Lord po, dumadami. At even po yung mga magulang or yung mga parents, patuloy po tayong manalangin na even tayo madagdagan. Kasi kung nakikita natin yung growth ng mga bata, gamitin po natin opportunity na i-reach out yung magulang nila at tiyak, even tayo yung mga adults ay dadami at dadami din po. Salamat po sa ating pong Panginoon. Midweek service po natin every Wednesday, 7 p.m. So come and join us po every Wednesday. Dahil maganda po yung topic namin every Wednesday. Bukod po sa may pagkain at may fellowship kami, maganda po yung nadidiscuss ng ating pastor every Wednesday. Additional knowledge po yun sa ating lahat. At of course, tayo po ay nananalangin ng sabay-sabay. We pray for our church and even kung meron kayong mga personal prayer requests, sinasama po yun sa ating pong prayer item. So every Wednesday po, 7 p.m., pwede po kayong pumunta dito po sa ating simbahan. So for additional announcement, pwede standby po sa inyong mga group chat sa department dahil minsan po may binababang announcement ang bawat leaders ng ating home church. Salamat po, to God be all the glory. Tayo po lahat ay tumayo at awitan po natin muli ang ating Panginoon. Hallelujah. Let's sing the song. Hallelujah. Praise the Lord. Praise God. Hallelujah.
kapangyarihan ng anak at ang patuloy na pakikipisa ng banal na Espiritu ay sumaatin na lahat ngayon at magpakailanman. Tayo po lahat ay magsabi ng Amen. Amen.